malasakit po sa amin, susuklihan namin ng pagdating ng Mayo, kami na pong bahala sa abot ng aming makakaya. At wish namin sa iyo, sana magtagumpay ka itong darating na 2025. Partikular na, sana mapabilang ka bilang isang senador ng ating bansa. Muli, mag-ingat ka and God bless you, Manong Chavit. So, God first. Yun, muli po maraming salamat po. Hi! Hello! Hi! Nabusog ba kayo? Okay! Ako mukhang masaya yung pasok. Mukhang maraming may isusyan dito. Kaya kailangan mo, tapos na Pasko, may bagong taon pa. Kaya ako naman natutuwa kasi si Manong, noong isang araw, tumawag siya. Sabi niya, hindi raw siya magbabakasyon. Pupunta raw siya ng Maynila. At ang bili niya, kung pwede raw kayo makasama sa tanghalian. He wanted to celebrate Christmas and New Year with the chairman of the city of Manila. Kaya tayo kasama-sama rito dahil kay Manong Chavit. O kami dito, ano lang kami, assistant. But we are very excited, no, na maalala tayo ni Manong. Katulad mo sinabi ng host kanina, na alam nyo, mahirap umikot sa mga Pilipinas.
Binder, dagdag. Napakahirap. Dahil siyempre, isang tao ka lang at ang dami nagre-request sa iyo na puntahan mo, hindi mo talaga mapagbibigyan. Pero, minabuti ni Manong Chubby, na tayo ang makasama niya. Tayo ba mga batang Maynila, marunong din ba tayo mag-alaga? Bagay, inalagaan ninyo ako. Kayo nagpalaki sa akin tingin ko naman, siguro naman, lalabing dalawa naman yung pagpipilian. Sa tantusan, kumbaga, 12 tantos yan. Sino ba nakita niyo so far? Diba? Basta tayo, yung sa atin lang naman, suklian natin ng kabutihan loob din yung nagbibigay ng diin at malasakit sa atin. Hindi naman siguro kalabisan yun. In fact, sa totoo lamang, sa ayon sa gusto ng mga hindi natin kilalang senador, iboboto rin natin sila Tama, mali? Malamang sa yung hindi nyo pa nakita, maiboboto nyo rin. Tama, mali? Ito, binigyan tayo ng oras. Baligtad ko, tayo binigyan ng importansya. Naalala niya tayo. Alam niya, kagagaling nyo lang sa gera. Puro sugatan pa kayo ng Pasko. Alam ko naman. Kaya nga, minabuti kong mabawasan ng sugat ninyo. Nakapagpadala ako ng Band-Aid. Pero ako, may duda rin ako. Pero ayoko ng pangunahan si Manong. May kalalagyan kayo ngayong araw na ito. Mga batang Maynila talaga to. Pero di ba, kidding aside, I'm really happy and honored. Parang isang malaking karangalan na isang kilalang tao. Tingnan ninyo lahat kaya ng posisyon nakuha nito. Konsehal, mayor, gobernur, siguro naman sapat na maging senador to. Hindi naman siguro pipitsugin itong bata natin. Di ba? Kung ito kwento natin to sa kabarangay natin, sa kapitbahay natin, sa kamag-anak natin, hindi naman siguro kalabisan. Total, pwede na natin isingit ito. Ipasingit nyo na to sa inyong mga kapitbahay at kabarangay. Labing dalawahan naman yan di ba? Ay kung kayo may natin po ang 6, hindi pang-7 tayo. Kung may natin po ang 3, hindi may pang-4 tayo. Kung may natin po ang 10, hindi may pang-11 tayo. Basta ang importante, laging kasama. Pwede ba yun? Talaga? Uy, alam nyo ba, nabibisto na boto ng barangay? Nakikita na ang boto. Di ba? Sa internet, pag tinignan mo yung resulta, di ba? Baka abangan tayo ni Manong. Maabangan niya tayo. Titignan natin kung marunong ba tayo ng tumingin ng dividendaso. Kasi sa dividendaso, tinitingnan yung prueba. Kaya ba natin magprueba, mga bata Maynila? Promise, yun lang maisukli natin kay Manong ngayong Pasko na tayo'y nabigyan ng pagpapalaga. Tayo naman nagkakasama-sama, na-appreciate naman natin yung mga taong binibigyan tayo ng importansya, pagkilala, pagkala. Ako man, ganun din Masayahin na ako pagka ganun. Pag ako nililingon talaga, Diyos ko, ako naman, nagre-reciprocate. But today, it's not about me, it's not about Amado, Joey Uy, at mga konsehal natin sa Yormes Church. Today, it's about one person. The reason why we are together today is because of him. Kaya, tingin ko, bukod sa gagawin ninyo sa Mayo, ngayon pa lang, iparamdam na natin sa kanya ang mainit na panalo sa lungsod ng Maynila. Manong Chubby Singson!
Maraming salamat po sa inyo lahat. Unang pasalamatan ang Mayor na walang talo, Mayor Isko Moreno. Saan kayo nakakita ng Mayor photographer pa? Kaya ako binigyan. Marami tayong pagsasamahan. Pag ako palarin na senador, hindi ako senador ng buong Pilipinas. Senador ako ng Maynila. Una-una, humingi ako ng pamanhin sa inyo dahil nahuli ako. Hindi ko po ugali na papahuli. Nahuli ako dahil launching ng electric vehicles natin ngayon. So dumating mga Koreano, kailangan samahan ko sila, umiiyak sila ang mga kasuso ko. Dahil kami ang gumagawa ngayon lahat ng mga electric vehicles, electric tricycles, electric motorcycles. Matagal na programa ang gobyerno ang modernization program ng mga electric natin. Noong mga panahon pa, ang unang administrasyon, bago ito rin, papatiin ko rin ang ating mga Congressman Amado, Congressman Joey, dito, at ang mga konsyal. Mamaya, pare, usap tayo. So, nahuli ako dahil yung modernization program ng electric vehicle, pinapace out na lahat ng mga may motor. Dahil pollution, kawawang atin tingnan yung mga nakasakasabit. Puro pollution, nagkakasakit ang ating motorbayan. Maganda naman ang plano ng gobyerno. Papalitan ng jeep, pero compare mo yung jeep para di mawala yung iconic look. Kaya lang, 22-seater, 6 nakatayo, total of 20 passenger, at aircon, electric. So, pinapadala mga driver sa... Hindi nakita mo transporter kanina dito. Obet, si Obet. So, walang pinapadala ang mga driver sa lagba para umutang. Tapos mag-down payment ng 500, tapos yung proyekto. Wala akong pupunta sa kanila. Kaya matagal na yan, nagdedemonstrate lahat dahil lumiliit ang kita nila, taas ang gasolina, diesel. Kaya pinapapunta sila sa electric. Wala naman gustong umutang dahil lugi sila. So, kako, nag-convince si Presidente sa opisina ko na denounce ko yung electric vehicles ko ng Dongpen. Kako, matagal ng programa ng gobyerno niya, Mr. President. Ngayon, mangyayari na yan ako dahil wag nang padala sa Red Bank. Ako na lang magpautang sa lahat. Electric vehicle, electric tricycle, electric motorcycle. Pero walang down payment, zero interest. Lapit po, Che. Saan kayo nakakita ng Nakalagay dyan po, pautang ng ilalapit mo, bilyones ilalayo. na walang interest? Kung mundo, wala. Mga lukulo lang. Ito pa. Sino ang nakakuha ang Miss Universe? Sa buong bansa, wala pa. Bakit mga malalaking kumpanya, mga bilyonaryo, walang nakakuha. Pati gobyerno wala. Sinong kuha Miss Universe? Ang kaibigan nyo, loko-loko. Dahil sabi nila, mahal at malulugi kayo. Maganda sa ating bansa, pero mahal, malulugi kayo. So kako, maganda sa ating bansa, ulit natin kako, yung mga sa opisina ko, sir, lugi tayo dyan, malaki lugi, dolyar yan, hindi peso. So, ginawa ko yung Miss Universe, maski lugi, $15 million at kailangan i-down payment. Una, down
down payment, $1 million. Ang refundable. Ba, kaya-kaya ito ako, bahit kaya ito $1 million, ang refundable. Sumunod, nagtagay yung 5 million, sir. Bakit? Miss Universe, pupunta sa Miss Universe, 6 million lang eh. 6 million. Iba pa yung gastos mo sa Pilipinas. Napasubo na ako. Bigay ako 5 million ulit, 6 million na. Tirmanan natin para makapisa ako. Hindi ho. Kayo yung gastusin nyo sa Pilipinas, ito po sito nyo. Baka hindi ko ano gastusin. Masisira sila dahil sila pinakamalaki. Magkano? 6 billion. But 12 million na. So, hanggang 12 million, doon lang sila pumirma. At inumpisa namin. At bawal ilabas. Pag may mangyari, international issue. Kaya pagdating dito, nilabas ko na lahat. Bawal yan. Sabi niya, anong bawal? Bayad na kayo. Wala kayong pamayaran. So, nilabas ko, Luzon, Visayas, sa Mindanao. At ang unang nagkareklamo, mga kababaihan, sir, ayusin mo yan. Kayo umayos ka ako. O sige, kami umayos. Kailangan natin pundo. Makano? $1 million dolyar. Bilihin ko na $1 million dolyar. So total, umubos ako 15 million. Pero pa yung yate malaki yan. Malaki lahat. So, nilabas ko lahat. At ng mga tapos, sila nagdeklara mismo na ang nangyaring missionary sa Pilipinas ay the most successful in the entire world. So, nung tapos na, Gobernador, ikaw na magpa-Miss Universe sa buong mundo. Maski saan, may discount pa. Wala nang down payment. So, kinuha ko, maski magkalugi-lugi ko, basta panalo Pilipino, binibigay ko. Kapanood ko. Pero pinakamalaki lugi ko itong transport group. Dahil ako na magpotang lahat. Pupunta ang mga transport group. Nandiyan si Obed. Ano yan? Obed. Pupunta sila. Makalo ba namin kukunin? Gusto namin yung down payment. Zero interest. Hanapin niyo muna, pinakamura ako. Nagpunta sila sa Taiwan, Thailand, Korea, China, buong bansa. Nakita nila, bumalik sila, nakita na namin, Governor, 3 million pinakamura yung specification na yan. At balik pa ang makina, yung nakita nyo, 3 million. So sabi nila, pwede, alam namin matulungin ka, pwede bang tumawad ng 600,000? 2 million for na lang. Kako, kung makipag-usap ako sa inyo ng makipagtawaran, hindi na tulong yan. So, 2 million for, happy ba kayo? Kako sa kanila, happy kami sir, dahil 3 million pinakamura. Mura na yun, 2 million for. Ipakita ko sa inyo, nagtulong ko ito. Ako, may factory sa Korea, marami akong factory doon. Aeroplano, submarino, passport, lahat. Ngayon, yung sinabi ko, kung magtawaran tayo, hindi na tulong yan. So from 3 million, ibibigay ko sa inyo, isa lang ang salita ko, ginagawa ko, 3 million, 1 million 2. Binigay ko sa kanila 1 million 2. Hindi, happy sila. Kung taasan ko kasi, makakala kumita ko eh. Lugi ako. Pero magbayad kayo. Kung hindi kayo magbayad, mas malaking lugi ko. Kailangan may isang salita rin kayo. Ang kapartner natin dyan, si Yorme, ang pipirma dyan, dahil siya magbibigay dito sa Manila. Tricycle, jeepney, saka kayo, saka yung dyaryo. Pag hindi kayo nagbayad, araw-araw, dyaryo ko yung mukha nyo.
So, pinakamalaking na ginagawa ko ngayon, mga kaibigan, alam niyo ba na 77% ang ating kababayan walang bank account? 91% walang credit card. Nasa mundo na tayo ngayon ng digitalization online. Paano makaka-online mga kababayan natin kung wala kayong bank account? So, ako mayroong bangko sa Amerika bilang Bangko Internasyonal. Ngayon, meron din akong Bangko Nasyonal. Pero gagamitin ko sana ang negosyo. Naisip ko na malaking tulong ating kababayan dahil 77% ang laki nun. Kung ilang milyon. So mga 70 million Pilipino walang bank account. So binigay ko na lang yung VBank. At may wifi yata dito. Oh, subukan natin mamaya sa mga konsyal. Dahil yung mga may anting-anting na. Ay, yung, alam nyo, noong araw, kami po ang pinakamagulo sa buong Pilipinas. Tawag kaming most notorious, a war-known country, ordinaryo patayin yung mayor, at judges, pinapatay. Provincial commander, pinatay ito ng provincial commander. Nakialam sa pagpatay ng mayor, pinatay yung provincial commander. So magulo-magulo. At mahirap maging gobernador. 7 beses akong inambos. Namamatay ang mga kasama ko pag binabaril ako. Ewan ko, di ako tiyatamaan. Pero nung hindi ako mapatay-patay, inityan na ako 2 granada. Ayun, tinaman ako sa kamay. Pero matabayo kasi ako. Yun, doon ako nakaligtas. So sabi nila, may anting-anting ako. So yung anting-anting na yan, ibibigay ko kay Yorme yung anting-anting na yan. At si Yorme rin ang magbibigay ng anting-anting sa ating mga kapitan. Swerte yan! Kaya binibigay ko kay Yorme. At ibibigay sa inyo, swerte rin kayo. Pero may diferensya lang. Pag matalo kami ni Yorme sa barangay nyo, mamalasing kayo habang buhay. Oh. Kailangan malalo kami ni Yorme. Sa mga grupo niya, konsyal, ang mga congressman. Mahirap yung mamalasin habang buhay. So, mga kaibigan, pinaka-importante sa lahat, yung VBank na sinasabi ko. Yung VBank, hindi lang, nagpapapremyo ako ngayon. Mula pa noong December 15, halos 500,000 araw-araw, gabi-gabi. Nag-umpisa yung 758, dahil 58 ang number ko. So, gabi-gabi, hanggang bawal na sa February 10. So, gabi-gabi may premyo, may nananalo ng 58,000 gabi-gabi. Tama, 58, number ko. 58. At may nananalo 58 na katao ng 5,800. Gabi-gabi. At pag ako ang host, nadadagdagan pa. Marami pa tayo pa premyo. Sa bawal natin, dadagdagan ko yun ng first prize, 580,000. Pero hindi yung pa-premyo importante dyan. Ang natutulungan ng may bangko. Walang yumayaman na walang may bangko. Alam niyo mga kaibigan, 70 million or more ang walang bank account. Ang laking tulong ito sa mga lilit na negosyante. Halimbawa, negosyante sa probinsya, bibili pa din sa Maynila, pupunta sa bangko, magbabayad sa bangko, mag-aantay, magbibis pa, nagsasara pa ang bangko. Pag may VBank kayo, sa bahay lang kayo, hindi na kayo alis. Hindi na kayo mamasahin pa, hindi na kayo alis. VBank to VBank, tinanggal ko lahat ang bayad. Hindi ko na ginawang negosyo. Libre lahat. At libre mag-download. Napakadali mag-download. Tingnan nyo lang yung Facebook ko. O meron pa tayong dala. Jojo, dala na. Mabigay ka mamaya yung QR code nyo na lang. Mas mabilis. Mag-download.
Yung mga konsyal, bigyan mo na para bigyan ko ng anting-anting. Pwede sukunin mo yung download. So, yun po ang importante sa lahat. Lalong-lalo na mga overseas workers natin, hindi na sila lalabas pa sa bahay. At yung tatanggap dito, lalabas din sa bahay. Hindi na. Bahay to bahay lang, telepono lang, isang pindot, lipad na. Ngayon, eto, mas maganda sa mga ibang ginagamit nyo. Yung halimbawa, yung popular sa sabong doon na Gcash, eto, hindi bangko yun, eto bangko. Mas maganda ito, di hamak, dahil bangko ito, B-Bank. At susubukan ko, ipakita gano'ng kaganda ito. Ngayon, at saka ang formal launching, January 12, sa Mall of Asia Arena. 10,000 ang capacity nun. May palabas tayo doon, mga artista, mga rapper, marami. Pero ipapakita ko gano'ng kaganda ito. Lahat ang pupunta ron. Pag isang pindot ko, lahat, yung 10,000, isang pindot ko lang, pak, may ayuda lahat. Nakakaroon lahat ng ayuda sa telepono nila. So kung wala kayong gagawin sa 12, punta kayo sa Mall of Asia. Sabay-sabay. Para makita nyo gano'ng kagaling itong B-Bank. Itong bangko kasi ito, bangko na. So mga kaibigan, pag ako tinulungan nyo na mapunta sa Senado, meron kayong kaibigan na luko-luko na magpatanggal lahat ng luko-luko sa gobyerno. Ang unang gagawin ko, siyempre, senador na ako ng Maynila, kung manalo, yung universal basic income. Ginagawa na sa ibang bansa, dito sa atin, wala. Yung mga tupad-tupad. Mabuti nga dito, nakakatanggap kayo. Pero yung iba, wala. Nawawala. So marami pa rin grabe corruption. Gagawin ko ng batas yan. Gagawin ko Chabit 500. Ano yung Chabit 500? Lahat ng walang hanap buhay, magsasaka man o fisherman o walang hanap buhay, at 18 years old and above, magkakaroon, batas na yun magkakaroon ng 500 buwan-buwan habang buhay. At hindi na mapipili. Hindi na pipila pa yung tao na natatanggap ng pera. Diretso sa bank account nyo, mabawala ang grabe corruption.